Muli ay magandang araw po sa inyong lahat. Kaya nais ko muli po mag-share ang salita po ng ating Panginoon sa inyo. Po, nais ko pong bigyan ng pansin po yung Matthew chapter 4, verse 4. Sabi po rito, basahin po natin mga kapatid. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya according po sa Panginoon, ito po ay sabi niya, hindi lang po nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa mga salita rin ng Panginoon. Kaya ngayong araw po, bigyan po natin ng pansin po ito sapagkat kung tayo po mga tao po ay nabubuhay dito sa mundo, halimbawa po kumakain tayo, natutulog, kung ano ating ginagawa sa buhay, na lalaro, mga bata, mga nagwo-walking, mga kumbaga ganyan yung sitwasyon ng tao. Maraming ginagawa physically, kain, matutulog, gigising, mag-aaral, magtatrabaho. Yun ay buhay physical. Subalit sabi ng ating Panginoon, na hindi lang tayo nabubuhay, hindi lang din tayo dapat mabuhay physically dito sa mundong ito. Kundi dapat mabuhay din tayo sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ano yun? Itong Bible. Itong salita ng Panginoon na dapat din bigyan din natin ng pansin. Pakinggan, pag-aralan, basahin mabuti. Ayan po yung mga sinasabi po ng ating Panginoon sapagkat sa totoo lang, tayo po bilang tao, tayo po ay meron pong buhay spiritual, hindi lamang tayo buhay physical. Kaya nga po sabi ng Panginoon dito, para po maintindihan po natin na ang tao po ay may buhay ding spiritual. Ibig sabihin, meron tayong dapat bigyan din ng pansin sa buhay spiritual. Ibig sabihin, dapat nabubuhay din po tayo sa salita ng ating Panginoon. Lahat po ng tao na exempted po rito. Kundi lahat po ng tao ay kailangan pong makinig, magbasa, mag-aral ang salita ng ating Panginoon dahil ito po yung isang bagay na parte na hindi po pinapansin ng tao. Kaya nga po kung kumbaga sa tao, physically, kapag ang tao po, ang bata po, hindi po kumain, nagiging malnourished, hindi po siya mataba, hindi siya malusog. Kaya ganun din po ang ating spiritual life. Ibig sabihin, kapag hindi po tayo kumain spiritual, hindi natin to pinapakinggan ang salita ng ating Panginoon, hindi natin nababasa ang salita ng Diyos, ay nagiging malnourished po ang ating spiritual life. Kaya nagkakaroon tayo ng problemang spiritual life. Ibig sabihin tayo po mga tao ay nagiging malnourished spiritually. Kaya sabi ng ating Panginoon, ay hindi lamang nabubuhay ang tao sa physical, kundi sa spiritual din. Kaya dito po natin makikita yung kalagahan ng salita ng ating Panginoon. Kaya nung nakaraan, ay tinalakay na rin po natin itong pong Bible, anong halaga ng Bible, at ang Bible, ito ay salita ng Diyos, para sa kapakanan natin mga tao. Kaya sabi nga po ng iba, sulat lang ito ng tao. Totoo po yun. Dahil po sa lahat po ng likha po ng Diyos, tao po lamang ang marunong magsulat. At tao din ang kailangan magbasa sapagkat ang tao ay siyang inililigtas ng Diyos. Dahil ang tao ay may spiritual na problema. Kaya napakalaga na mapakinggan natin, mabasa natin, maunawa natin ang salita ng ating Panginoon para sa kapakanan ng ating kaligtasan. Dahil dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Unang-una yung spiritual destiny natin. Dito nakasalalay. Kaya napakalaga na maintindihan po natin ito. Maunawaan, mabasa. Hindi po pwedeng hindi kasi meron po tayong sa according sa Bible, meron tayong spiritual destiny.
na pagkatapos tayo mamatay sa mundong ito, ay meron tayong buhay na kung saan ay mabubuhay tayo doon, eternal, doon sa ikalawang buhay, according sa Bible. No? Kaya sana ay ngayong araw, no, maintindihan mo to kung sakaling mapakinggan mo ito. No, sana ay mabigyan mo ng pansin sa buhay mo ang kalagahan ng salita ng Panginoon. Na po, hindi lang sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay, sa lahat ng ating lahat ng tao, na po ay napakalaga ng salita ng ating Panginoon. Unang-una, yung itinalaki ko ng karan, dito natin mababasa, makikita, maririnig sa salita ng Panginoon ang ating kaligtasan. Kaya napakalaga ng Bible sa buhay po natin. Kaya napakalaga na po. Kaya bilang tayo, no, tao na kailangan alamin natin kung anong sinasabi ng Bible. No? Mabasa natin ito, kung ano ang kalooban ng Diyos. Dito natin makikita ano ang naisin ng Diyos para sa atin. Dito natin mababasa, dito natin maririnig, no, sa salita ng ating Panginoon para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya napakalaga, no, ng nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Kaya sana ang channel na ito ay makatulong sa inyo, no, po, para sa paglago spiritually, para sa kapakanan ng ating kaligtasan. Kaya napakalaga, no, na maintindihan natin ng salita ng ating Panginoon ay malaga para sa atin. Kaya hindi po ito biro, no, ang salita po ng Panginoon. Imaginin mo, no, pinasulat to ng Diyos sa kanyang mga lingkod para sa kapakanan natin, lalo na sa ating panahon, no. Kaya kailangan natin itong basahin, no, bigyan ng panahon, bigyan ng pansin, lalo na sa pakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ilang minuto, no, po ng pag-share, at kung ikaw ay makikinig, no, sa ilang minuto ay mapapakinggan mo na ang salita po ng ating Panginoon. Na po, kaya kahit meron kang ginagawa, buksan mo lang itong channel, pwede mo na mapakinggan ang salita ng Panginoon. Marami ka na matututunan, no? Hindi lang po rito, kundi marami pang mga nagsishare ng salita po ng ating Panginoon na pwede kang matuto sa iyong at lumago sa inyong paglilingkod spiritually sa Panginoon. Ibig pong sabihin, ang paglilingkod po sa Panginoon, yung pagpunta rin natin sa simbahan, sa church, sa fellowship, sa sekta natin, ito ay spiritual life. Na po, ay hindi po, ibig pong sabihin, kapag tayo ay pumupunta sa ating fellowship, sa ating sekta, o kapag tayo nakakinig ng salita ng Panginoon, ito ay buhay spiritual. No, ibig mong sabihin, kapag po tayo ay nakikinig dito, ibig sabihin na ipinamumuhay mo yung buhay mong spiritual. No po, kaya napakalaga. No? Kaya ngayong araw, no, sana po ay ito'y makatulong po sa inyo. No po, kaya nga sabi po ng unang Pedro, chapter 2, verse 2. Babasahin ko po. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na spiritual, upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kaya sabi po ni Apostol Pedro na sa unang Pedro chapter 2 verse 2, no, nasahin ninyo ang dalisay na gatas. Ano po yun? Ito pong Bible. Ito po yung salita ng ating Panginoon. Bagay ito ay sabi niya, para sa ikalalago ng ating buhay spiritual. Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesus again, no, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya itong ating binabasa, inyong napapakinggan na salita ng ating Panginoon, ito ay salita ng Diyos na kung saan ating pagkaing spiritual. Hindi natin umuyain, kundi at bagkos papakinggan. Diyan tayo lumalago. Ibig sabihin, lalago ka sa paglilingkod mo sa mga bagay na spiritual. Ibig sabihin, dito natin makikita at malalaman yung kalooban ng Diyos sa pamagitan ng pakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Higit sa lahat, tayo po'y lalago sa ating paglilingkod. Kung para tayo mga tayo nasa physical, mula sa pagkapanganak, no po, mula sa sanggol, sa mga bata, pagkabinata, no, hanggang sa pagiging mature. Ganon din po ang spiritual life na dapat
na po ay mula sa iyong pagkasilang, Spirit, nagsimula ka, dapat ikaw ay lumalago, pakyat, no po, hanggang maging matured ka sa salita ng Panginoon. Hanggang dumating din sa panahon na pwede mong i-share ang salita ng Panginoon, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Kung ikaw may asawa, sa asawa mo, sa mga anak mo. No po, kung ikaw kapatid, sa kapatid mo, sa magulang mo, pwede mong i-share ang salita ng Panginoon para po sa ikabubuti, para sa kapakanan ng ating kaligtasan. Kaya sabi ni Apostol Pedro, no, nasahin ninyo ang dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. No? Kaya napakalaga, no, ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Kaya wag mong babaliwalain, no? Kasi maraming mga Bible na nakatabi lang, minsan nga sa sakyan nakatabi lang doon, nakadisplay lang pero hindi binabasa. No po, ang iba nasa bahay lang nakatago, na puro alikabok, hindi nababasa. No po. Ngayon, high-tech na tayo, YouTube, marami na nangangaral. Minsan kinakatamaran pa natin, nagiging boring tayo. No? Sa salita ng Panginoon, sana iwag po. No po, sapagkat ito'y salita ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mong pakinggan ang salita ng ating Panginoon dahil mahal mo ang Panginoon. No? Kaya sana ay bigyan mo ng puwang sa buhay mo, sa puso mo, yung pakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Kaya wag mo itong babaliwalain at bagkos pakinggan mo, pag-aralan mo, no, para si kalalago ng iyong kaligtasan, buhay espiritual. No po, para ikaw ay lumago sa iyong buhay, paglilingkod sa Diyos. No, kaya napakalaga, no, na ang salita po ng ating Panginoon. Kaya sabi po ng unang Timothy chapter 4 verse 6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Kaya maging ako, sa aking pag-share ng salita ng Panginoon, ay ganoon din pinapakain ko ang aking spiritual life, no? At sa aking pag-share according kay Timothy, no, maging ang iyong mga nagtuturo ng salita ng Panginoon ay nadudulutan din ng sariling pagkain espiritual. Ibig sabihin, maging kami mga tagapagturo ng salita ng Diyos, ay ito rin ay isa ring bagay para sa amin na kami ay nakakain din pang-spiritual, lumalago din kaming pang-spiritual. No po? Kaya nga po, napaka-importante po ng pakikinig, no, ng salita po ng ating Panginoon. Kaya sana, no po, bigyan mo po ito ng pansin, huwag mo itong babaliwalain, bagkus bigyan mo ng halaga sa buhay mo, no, ang salita ng Panginoon. Alam natin at tayong lahat ay busy. Marami tayong trabaho, marami tayong ginagawa sa loob ng bahay, mga estudyante, busy sa pag-aaral. Pero sana, mga kapatid, bigyan mo ng puwang ang salita ng Diyos, magbigay ka ng oras, no, lalo na, no, kung kahit busy ka bilang mga magulang, open mo ang cellphone mo, mag-alap ka sa YouTube, makinig ka ng salita ng Panginoon, abang ikaw ay nagluluto, abang ikaw ay naghuhugas, abang ikaw ay nagliligpit, naglilinis, at least nakakarinig ka ng salita po ng ating Panginoon. No po? Pero kung mas maganda sana, tumigil ka sa ilang minuto, mas maganda, mupo ka, tumigil ka, no po, isang tabi mo na lahat ang ginagawa, mas maganda po yun. No po? Para makinig ka sa ilang minuto. Kaya ngayong araw po, nagpapasalamat po ako. Unang-una, siyempre sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa akin na makapag-share po sa inyo ng salita po ng ating Panginoon. At sana makatulong po ito sa inyo, sa inyong paglago at sa pananampalataya para sa kaligtasan nating mga tao. Kaya lang po, no? Kaya bago tayo magtapos, tayo po yung manalangin sandali. Aming Amang nasa langit, o Diyos ng langit at ng lupa. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon sa pribilehiyong ibinigay niyo po sa amin. Dalahin ko po sa lahat po ng makakarnig ng mga salita pong ito. Ikaw po yung tumulong sa kanila, magpala sa kanilang mga buhay. Kung maribuksan po ang kanilang mga puso, isipang espiritual
upang maintindihan nila ang mga salita mong kanilang napapakinggan. Maraming salamat po, Amang Banal. Hayaan niyo po ibalik ko po sa inyo ang lahat ng mga papuring ito para salamat sa ngalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat.